tayo makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Ito na ang araw, gawa ng Panginoon. Mawit ng masaya, purihin ang Diyos. Magtipon tayo, makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Lamesa ng Diyos, magalak at masaya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Josaphat. Siya'y kinilala bilang ang martir ng pagkakaisa. Dahil nung nabuhay si San Josaphat, ginamit niya ang kanyang posisyon bilang obispo para pagkaisahin ang mga mananampalataya. Pinaglaban niya ang unity o pagkakaisa ng mga Greek Orthodox at ng ating pananampalataya sa West, ang mga Roman Catholics. Miling tayo sa Kanya, tulungan tayo. Sa mga pagkakataon na kung saan nagkaroon ng gulo sa ating buhay, lalong-lalo na sa ating bansa, na hanggang ngayon hindi nagkakaisa para sa ikabubuti ng bawat isang Pilipino. Lingin din natin ang pagkakaisa, pag-uunawaan at pagpapatawad ng mga pamilyang nag-aaway-away. Naway sa tulong ng Diyos at panalangin ni San Josaphat, makakita tayo muli ng pagkakaintindihan at pagkakaisa sa Diyos. At para tayong lahat ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, magpakumbaba tayo, hinihiling natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pukawin mo sa iyong sambayanan ng Espiritu na pumuspos kay San Josaphat upang mag-alay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Pakundangan sa kanyang panalangin, kami mga pinagtibay ng Espiritu ring ito ay huwag nawang mag-atubiling mag-alay ng buhay para sa kapwa sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Mga hari, pakinggan ninyo ito at unawain. Mga namamahala sa buong daigdig, pag-aralan ninyo ito. Makinig kayo, mga pinuno ng maraming bansa. Kayo,
na ang pinagmamalaki ay ang dami ng iyong mga nasasakupan. Ang pamamahala ninyo ay kaloob ng Panginoon at ang kapangyarihan mula sa kataas-taasan. Siya ang susuri sa inyong mga gawa at sisiyasat ng inyong mga panukala. Kung sa inyong pagiging tagapamahala ng kanyang kaharian ay hindi kayo magiging tapat, kung hindi ninyo susundin ang kautusan, at kung hindi kayo mamumuhay ayon sa kalooban, madali siyang paririto at parurusahan kayo ng mabigat na parusa. Walang katulad ang bigat na parusang inilalahan niya sa mga namumuno at makapangyarihan. Ang mga aba ay kahahabagan at patatawarin. Ngunit ang mga nasa kapangyarihan mahigpit na hahatulan. Ang Panginoon ng lahat ay hindi natatakot kanino man, gaano man siya kadakila. Siya ang may likha sa lahat, sa dakila at sa aba. Kaya't pare-pareho lang ang tingin niya sa lahat. Ngunit mas mahigpit ang paghatol niya sa mga makapangyarihan. Kaya mga hari, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang matuto kayo at nang hindi kayo magkamali. At ang mga banal na bagay, at kung gagamitin ninyo sa parang banal, kayo rin ay magiging banal. Pag natutunan ninyo ang mga aral na ito, may pagtatanggol ninyo ang inyong sarili sa araw ng pag-uhukom. Kaya nga, pahalagahan ninyo ang aking mga aral. Unawain ninyo ito at kayo'y matututo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magbangon ka, Pong Diyos, upang tanan ay masakop. Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop. Bigyan ninyong katarungan ng mahina at ulila, at huwag ninyong hapihin ang mahirap at may dusa. Ang marapat na tulungay ang mahirap at mahina. Sa kamay ng masasama, sila'y dapat na iligtas. Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop. Ang sabi ko kayo'y Diyos, anak ng kataas-taasan. Ngunit, tulad nitong tao, lahat kayo'y mamamatay. Katulad din ng prinsipe, papanaw ang inyong buhay. Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop. Alleluia, 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 alleluia. Ang Diyos Ama'y naghahangad, lagi tayong pasalamat kay isa ng kanyang anak. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungo Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila, malayo-layo at humihiyaw. Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita sila ay sinabi niya, humayo kayo at pakita sa mga saserdote.
At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kung hindi ang dayuhang ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka, humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Mga kapatid, narinig po natin sa ating ebanghelyo ngayong araw, 10 lalaki ang may ketong, 10 ang tumawag kay Jesus. 10 ang pinagaling ng Panginoon. Pero iisa lang ang bumalik para magpasalamat. Ang tanong, bakit? Bakit hindi bumalik yung 9 kay Jesus? Tulad nitong Samaritano. Wala ba silang utang na loob? Hindi ba sila masaya na sila'y gumaling? Ano ang hadlang ng kanilang pasasalamat? Maganda pong sagutin ito para tayo din ay matuto na magpasalamat sa Diyos. May 3 dahilan bakit isa lang yung bumalik para magpasalamat kay Jesus. Una, dahil nagmamadali yung 9 para ipakita ang kanilang sarili sa pari. Isang hadlang ng pasasalamat natin yan. Masyado tayong busy. Napakarami nating ginagawa. Nagmamadali tayong gawin ang napakaraming bagay sa ating buhay. Kultura natin ngayon yan Obsessed tayo sa susunod na gagawin natin. Ang susunod na goal, ang susunod na achievement, ang susunod na biyaya. At sa pagmamadali natin, nakakalimutan nating magpasalamat sa Diyos para sa mga tinanggap nating biyaya at grasya mula sa Kanya. Kaya hindi bumalik yung 9 kay Jesus dahil abala sila na umusad. Hindi ba ganyan din tayo minsan Pinagdarasal mo, makakita ka sana ng trabaho o kaya makapag-abroad. Sinagot naman ng Diyos yung iyong panalangin. Lumabas na yung visa mo. Pero imbis na sumilip ka sa simbahan, agad inuna mo yung maleta mo, bumili ka na ng damit, nauuna pa yung gamit kesa sa ating pasasalamat at pagbabalik loob sa Diyos. Pinagdarasal lang iba sa atin. Pinagdarasal lang iba sa inyo na makabayad ng utang. Binigyan ka ng bonus ni Lord, nagkaroon ka ng pera. Anong unang ginawa mo? Imbis na magdasal ka o manalangin, pumunta ka sa mall. Binili mo yung iyong inaasam, yung gusto mo. Pinagdarasal din ng iba sa inyo na sila'y gumaling. Lumakas naman, nawala yung sakit. Pero anong unang-unang ginawa? Balik sa trabaho. At ang malungkot na kwento yung iba, balik sa dati. Balik sa dating bisyo. Minsan ang problema ay hindi ang pag-usad. Ang problema ay ang pag-usad na walang pasasalamat. There is nothing wrong when you work hard. But there is something wrong when you work without gratitude. Amen? Mga kapatid, ang pasasalamat ay pagbubuo sa iyo. Gratitude makes you whole. Kapag hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos, pansinin mo, nararamdaman mo, may kulang sa iyo. Di po ba? Bakit malungkot ka buong araw? Bakit mabigat ang iyong nararanasan? Baka naman, kagising-gising mo pa lang, hindi ka na nagpasalamat sa Diyos. Di po ba? Ang tanong, anong milagro ang nakalimutan mo ng pasalamatan sa Diyos ngayon? Isipin nyo na lang po, dati, bago ka makapunta sa ibang bansa, nangangailangan ka ng ilang buwan. Kasi ang sasakyan lang po natin noon ay mga barko. Pero ngayon, ilang oras lang, makakapunta ka na sa iba't ibang dako ng ating bansa, sa Japan, sa ibang bansa, sa Hong Kong, o kaya naman sa Amerika. Nagpasalamat na po ba tayo sa Diyos para sa mga eroplano?
ginawang madali ang ating paglalakbay. Nagpasalamat ka na ba sa Diyos dito sa technology ito? It is only in our lifetime that we can go and see other countries. Na nung unang panahon, napaka-imposible po niyan. Di po ba? Dati yung mga telepono po natin, meron pang kordon yun eh. Kung nasan yung telepono, doon ka lang makakatawag. Doon mo lang makakausap yung tumatawag sa'yo. Kung yan ay nasa sala, may tumawag, doon ka lang sa sala. Hindi ka makakaliso sa sala. Hindi po ba? Pero ngayon, isipin niyo po, pwede ka nang makatawag, pwede kang tawagin, kahit saang dako ng mundo, ng ating bansa. Pasalamat na po ba tayo sa ating mga cellphone? Naging magaan ang ating pamumuhay. Lalong-lalo na pag tayo ay pumupunta sa mga ibang lugar. Meron ng Google Maps, meron ng Waze. Nung unang panahon, pagtatanong-tanong ka pa, naliligaw ka pa. Di po ba? Yung mga ibang malubhang sakit, ngayon, madali na lang gamutin. Nung unang panahon, kapag meron kang TB, iniiwasan ka. Ngayon, pag may TB ka, ilang linggo lang, magaling ka na. Pero, bakit hindi tayo nagpapasalamat? Kasi, nasanay na tayo. We have taken for granted these miracles, these graces that God has given to us. At palagi tayong nagmamadali sa ating mga trabaho, sa ating mga ginagawa. Mag-ingat po kayo mga kapatid. Baka sobrang bilis mo na sa iyong pag-usad, makalimutan mo na purihin mo ang Diyos na nagbigay sa iyo ng mga biyayang yan sa kasalukuyan. Huwag mong ituring na checklist lang ang mga biyaya na tinanggap mo galing sa Diyos. Huminto ka, mag-post ka, magpasalamat ka. Dahil ang pasasalamat ay hindi nagpapabagal sa iyo. Tandaan niyo po yun. Baka makalimutan mo na ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kakayahan at lakas. Pero ang pasasalamat ay pagpapalalim pa ng iyong pananampalataya. Thanksgiving does not hinder your progress. But gratitude gives you more strength to continue, to pursue, to move on. Kaya huwag ka masyado magmadali na matapos lahat ng mga bagay sa iyong buhay. Baka makalimutan mo, hindi magiging posible na matapos mo lahat ng kailangan mong gawin kung hindi ka babasbasan ng lakas at kung hindi ka tutulungan ng Diyos. Pero ikalawa, isa lang po ang bumalik sa ating Panginoon. Dahil siya lang ang nakakita, nakapuna na gumaling na pala siya. The Gospel said that when the Samaritan realized that he was healed, he quickly, instantly went back to Jesus. Mga kapatid, hindi nagsisimula ang pasasalamat kapag may nadagdag sa'yo. Nagsisimula ang pasasalamat kapag na-realize mo kung ano ang binigay ng Diyos sa iyo. Isa lang ang bumalik kay Jesus kasi napansin niya, sinabi niya, sandali lang, hindi tsamba ang aking kagalingan. Hindi ito aksidente. Ito'y biyaya mula sa Diyos. Mga kapatid, ang pasasalamat ay kakayahang makita mo ang bakas ng Diyos sa iyong buhay. Kaya, kung nagising ka ngayon, sana ma-realize mo na ang iyong hininga ay hindi automatic. Di po ba? Ang bawat paghinga mo ay biyaya. Dahil, alam natin, hindi lahat ng mga natulog kagabi ay nagising. Kahit na gusto mong magising, kung hindi ka ginising ng Diyos, may magagawa ka ba? Wala. Hindi po ba? Kaya kung ikaw ay humihinga ngayon, magpasalamat ka. Sino nagbubuhay sa iyo? Walang iba kung hindi ang Diyos. Ang pasasalamat ay nagbubukas sa ating mga mata para makita mo ang Diyos. Nagbibigay hindi lang ng mga malalaking milagro sa iyong buhay, kung hindi pati din ng mga maliliit na awa na pinagkakalob niya sa iyo oras-oras, minu-minuto, segundo. Nung isang kaibigan ko po, nasa Amerika ngayon, kinakwento niya sa akin, nag-drive daw siya ng 2 oras para lang daw po makakain ng Jollibee. Tanong ko po sa kanya, hindi ka ba napagod? Ang layo nun 2 oras para lang sa Jollibee. At sagot niya sa akin, okay lang yon, Father. Kasi miss na miss ko ng Jollibee. Halos mag-iisang taon ko nang hindi natitikman yon dahil hindi naman palaging meron Jollibee dito sa Amerika. O nga naman po,
nung siya'y nandito sa Pilipinas, dinadaan-daanan lang yung Jollibee, hindi pinapansin kasi sa bawat kanto meron Jollibee. Pero ngayon dahil kakaunti lang yung Jollibee doon sa Amerika, kayang magsakripisyo para makatikim muli. My dear friends, see, you can never be grateful until you do not notice and appreciate the graces, the blessing that you have in your life. That is why, please, open your eyes, focus your mind, and see everything as a grace and blessing from God. Ikatlo po at kahuli-hulihan. Isa lang ang bumalik sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil yung Samaritano lang ang pumili, nagdesisyon na magpasalamat sa Diyos. Ang pasasalamat po ay hindi automatic. Ito po ay sinasadya. Gratitude is intentional. Yung siyam, masyadong nakatuon dun sa natanggap nila. Kaya nakalimutan nila yung nagbigay. They were so engrossed with the gift that they received that they forgot about the giver. At hindi po ba, ganyan din tayo madalas. Nananalangin tayo, Panginoon, pagalingin mo ako, Panginoon, bigyan mo naman ako ng pera, Panginoon, bigyan mo naman ako ng breakthrough sa aking buhay. At kapag ginawa ng Diyos ang iyong hinihiling, lipat agad tayo sa susunod nating hinihinging blessing. Sulong na tayo ng sulong, pero hindi tayo bumabalik. At ano ang kasabihan? Ang taong hindi marunong bumalik sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Ito ang panganib, mga kapatid. Kapag hindi tayo bumabalik kay Jesus, pwede mong makuha ang milagro, pero hindi mabubuo ang iyong pagkatao. Pwede ka makatanggap ng himala, pero hindi mo makikilala ang nagbibigay ng himala. What good is a gift without the giver? Nagiging mas mahalaga ang regalo kung kakilala mo ang nagbibigay. Hindi po ba? Pwede kang gumaling sa labas, pero magkakaroon pa rin ng problema ang iyong loob. Kung gusto mong buo na maging maayos ang lahat, wag mo lang bigyan ng tuon yung iyong natanggap. Bigyan mo din ng pansin yung nagbibigay. Yung Samaritano, hindi lang gumaling. Sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka, humayo ka, niligtas ka na ng iyong pananampalataya. Yung iba, bumalik yung ganda ng kutis nila. Pero yung Samaritano, nabuo, bumuti ang kanyang kaluluwa. The 9 got their skins cleaned. But only the Samaritan had his soul cleaned by Jesus. At yan po ang kaibahan ng gumaling at bumuti. Maaaring hindi ka pa gumagaling, pero kung ikaw ay mabuti, yun ang mas mahalaga. Di po ba? Bakit hindi bumalik yung siyam? Kasi nagmamadali silang ma-enjoy ang regalo kaysa sa makipagdiwang sa nagbigay. Mas madali na magdiwang sa nasagot ng panalangin kaysa sa lumuhod tayo sa pagsamba. Di po ba? Pero wag mong palampasin ang puntong ito, kapatid. Isa lang ang bumalik, isa lang. At napansin ito ni Jesus. At sabi ng Panginoon, hindi ba 10 ang luminis? Nasaan ang siyam? Nang ibig sabihin nito, ang pasasalamat mo ay napapansin ng Diyos. Ang pasasalamat mo ay mahalaga pala sa Panginoon. When you become grateful to God, God notices, and you become special, and you are set apart from others. Mga kapatid, ilan po sa inyong nabubuhay sa milagro na dati pinagdarasal nyo lang, pero ngayon nasa inyo na? Baka nakalimutan niyong bumalik at magpasalamat sa Diyos. Masyado po tayong abala sa paglalakad tungo sa hinaharap, pero nakakalimutan nating lumuhod sa kasalukuyan. Mga kapatid, huwag kayong maging katulad nung siyam na nakuha ang kagalingan pero nakaligtaan ang manggagamot. Maging katulad kayo nung iisang Samaritano. Dahil sa kanyang pasasalamat, nakilala niya ang kapangyarihan at nagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Ang pasasalamat ay naghahanda sa iyo para sa susunod pa na gagawin na milagro ng Diyos. Remember that. When you are grateful, you are preparing yourself to receive again
a great blessing, a big miracle from God. So keep on thanking the Lord. And also remember this saying, the parent of joy is gratitude. And the grandparent of blessings is thanksgiving. Ganda po, no? I pray that you will always be grateful so that you will be joyful. I pray that you will always thank God so that you will be blessed now and forever. Amen. Labis na mapagbigay ng biyaya, kagalingan at kapatawaran ang Panginoon. Subalit, pinagwawalang bahala natin ang mga ito. Nakakalimutan natin siyang pasalamatan. Dalhin natin ang ating mga panalangin sa Kanya sa diwa ng pasasalamat. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan sa lupa, naway patuloy na hilumin sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ang mga may wasak na buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang purihin at pasalamatan ng Diyos sa mga biyaya ng buhay, pananampalataya, kalusugan, kaligayahan, at alab ng pagmamahala ng pamilya, kaibigan at komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway laging magpasalamat sa lahat ng aspeto ng ating buhay para sa pag-ibig na ibinuhos sa atin ng Diyos. Noong angkinin niya tayo bilang kanyang mga anak, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming Diyos, pinasasalamatan ka namin para sa aming mga buhay at sa bagong buhay ng iyong pinagkakaloob sa amin sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ito ay gawin mong mapuspos ng iyong pagpapala. At kami gawin mong matigib na pananampalatayang di magigitla ng paninindingan sa pagdanak ng dugo ni San Josaphat sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon aming kagalakan na si San Josaphat ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pamalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig.
kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, si San Josaphat na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bread by your hands was once a seed was sown, then grew and yielded on the ground and gathered all for men. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na ito ay magdulot nawa sa amin ng espiritu ng katatagan at kapayapaan. Upang ayon sa halimbawa ni San Josaphat, kami ay kusang maglaan ng aming buhay sa ikararangal at ipagkakaisa ng iyong sambayanan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tandaan niyo po, hindi lahat ng nabigyan ay marunong magpasalamat. Ano ang hadlang ng ating pasasalamat? Una, maaaring tayo'y nagmamadali dahil napakarami nating ginagawa. Pero pangalawa, hindi tayo mulat, aware o conscious na tayo ay nakatanggap ng pagpapala at bendisyon. Pero pangatlo, dahil hindi mo pinipili na magpasalamat. Thanksgiving, gratitude is never automatic. It is intentional. Pero bakit kailangan nating magpasalamat? Una, dahil ito'y paghahanda para sa pagtanggap natin sa susunod na biyaya. Pag tayo'y nagpapasalamat, tayo din ay napapansin ng Diyos. And remember, the parent of joy is gratitude. And the grandparent of blessings is thanksgiving. Gusto mong maging mas masaya? Gusto mong makatanggap pa ng maraming pagpapala? Umpisan mo sa pasasalamat. Magpasalamat ka palagi sa Diyos. Anong gusto mong pasalamatan muli sa Diyos? Mga kapatid, meron kang tinanggap na napakalaking blessing sa gitna ng iyong mga paghihirap ngayon sa buhay. Huminto ka muna, buksan mo ang iyong mata, ang iyong puso, tignan mo anong nangyayari ngayon sa buhay mo
at piliin mo pasalamatan ang Diyos. Diyan darami pa ang pinagkakaloob niyang grasya sa iyo. Hindi kakaunti, kundi sobra-sobra. Thank God for 3 things in your life today. And you will become more blessed, you will become more happy now in your life. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.